pinagmumuluan ng Palawan, nakaukit ang kwento ng isang nakakatakot at misteryosong nilalang na pinaniniwala ang kumakain ng mga bangkay. Sa likod ng mga nagagandahang atraksyon o mga pasyala na patok sa mga bisita, ay pinagmumulan din ng isla ng mga nakakakilabot na kwento na lumaganap ang mga alingaw sa buong bansa. Samahan ninyo ako sa mundo ng kaba at himagsik, pagganahin ang imahinasyon, dahil ngayon ay ating hahalungkatin ang nakakubling kwento ng kababalaghan. Maraming kababalaghang mga kwento dito sa Pilipinas, lalo na sa mga isla ng Visayas at Mindanao. Isa na dito ang mga misteryosong nilalang. Mga kwentong nagmula pa sa ating mga ninuno na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin, lalo na sa mga malalayong probinsya. Ang kanilang kwento ay pinagpapasapasahan na din ng ilang henerasyon at ginawang panakot sa mga bata upang hindi gumala sa gabi, na isa ding mabisang paraan at bagay na hindi mawala-wala ang kanilang kwento. Ang mga katutubong naninirahan sa Pilipinas ay may iba't ibang kwento tungkol sa mga nakakapangilabot na mga nilalang. Mga nilalang na pinaniniwala ang naghahasik ng lagim sa mga tao, tulad na lamang ng mga aswang, manananggal, tiyanak at marami pang iba. Sa kanlurang baybayin ng Palawan, matatagpuan ang isang tribo na tinatawag na Tagbanwa. Ang mga Tagbanwa ay ang pinakamalaki at pinakamatandang pangkat etniko na matatagpuan sa isang isla ng Palawan. Ang tribo na ito ay sinasabing nagmula sa mga Tabunman na naninirahan sa Tabun Cave, Palawan, ilang libong taon na ang lumipas. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa hilagang sentral na bahagi ng Palawan. Payapa silang namuhay sa isla at pinaniniwalaan ng mga Tagbanwa na ang kanilang isla ay sagrado. Kaya binabantayan nila ito at nililimitahan nila ang pagbisita ng mga turista sa nasabing lugar. Ang tribong ito ay may sariling lingwahe, relihiyon at paraan ng pamumuhay. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangingisda, pagsasaka at pangangaso. Subalit sa kabila ng kanilang simpleng pamayanan ay maririnig din ng mga nakakakilabot na kwento tungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay corpse eater o balbal. Ang balbal ay isang uri ng aswang na kumakain ng bangkay ng tao ayon sa paniniwala ng mga Tagbanwa. Ang nilalang na ito ay nangnanakaw ng patay na katawan ng tao sa burol o nanghuhukay ng mga libingan at kinakain ng mga bangkay. Sila ay may matalas na pang-amoy na mahigit 10 beses kaysa sa aso. Naaamoy nila ang patay na katawan ng tao kahit na yung nakalibing na sa ilalim ng lupa. Kaya pumupusilit sila sa mga sementeryo tuwing gabi upang maghanap ng bagong libing o sariwang bangkay. Gamit ang kanilang mahaba at matulis na dila, baluktot at matatalas na mga kuko, pinupunit ang katawan ng bangkay na kanyang magiging pagkain. Ang nilalang na ito ay may napakabahong amoy na parang nabubulok na laman dahil sa mga kinakain nitong patay na katawan ng tao. Hindi rin makakaligtas sa balbal ang bangkay na pinaglalamayan pa. Kaya naniniwala sila na huwag na iiwan ang kabaong ng walang nakabantay. Kahit na ito ay kwentong tila walang katuturan, maiisip natin na maaaring ito ay may kaugnayan kung bakit nagkaroon ng ideya ang mga Pilipinong bantayan ang labi ng mga pumanaw. Ang balbal ay magkukunwaring ordinaryong tao at dadalaw sa mga burol. Ayon sa mga kwento, ang balbal ay makikilala kapag ito ay palaging humihikab sa harapan ng bangkay. Kapag walang nakabantay sa kabaong, ninanakaw ng balbal ang katawan ng patay at pinapalitan ito ng puno ng saging na lumilikha ng ilusyon sa mga mata ng tao. Ang puno ng saging sa loob ng kabaong ay magmimistulang tunay na katawan sa paningin ng mga buhay. Hindi umano mapapansin na ang nasa loob ng kabaong ay hindi tunay na katawan dahil sa panlilinlang na ginawa ng balbal. Ngunit malalaman lamang raw kung tunay o hindi ang nakaburol sa pamamagitan ng pagtingin sa fingerprint ng bangkay. Sinasabing may kakayahan raw itong lumutang sa hangin at may kakayahang malaman kung ang tao ay malapit ng pumanaw. Kapag nakahanap ito ng bahay na may naghihingalong tao sa loob, dadapo ito sa bubong at kapag walang nagmamasid ay bubutasin niya ito upang makapasok. Minsan ay nagtatago ito sa ilalim ng kama na hinihigaan ng taong bibiktimahin niya. Gamit ang kanyang matulis at mahabang dila, hihigupin nito ang natitirang lakas ng biktima hanggang sa mamatay nang hindi na mamalayan ng iba. Iisipin nilang namatay ito sa karamdaman. Pagkatapos ay kukunin ng balbal ang katawan ng biktima upang gawing pagkain. Upang hindi mahalata na nawawala ang bangkay, papalitan niya ito ng puno ng saging. Bukod sa pagkain ng bangkay, nambibiktima ito ng mga buntis para sipsipin ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang ina. Kadalasang mga bangkay at fetus lang ang kinakain ng balbal. Ngunit mag-ingat ka dahil baka gusto din nilang kumain ng buhay na tao.
Malaki ang papel ng paniniwala tungkol sa mga balbal sa Pilipinas, partikular na sa kung papaano makitungo ang mga tao sa mga namatay na kamag-anak, kakilala at mga kaibigan na nagtitipon sa gabi upang magbigay ng kanilang huling paggalang. Ngayon, ang mga tao ay inaaliw ang kanilang sarili, humihigop ng instant na kape upang mapanatiling gising at aabuti ng humigit kumulang 1 linggo bago tuluyang mailibing ang bangkay. Noong unang panahon na wala pang kuryente ang ating mga ninuno, ay magdamag silang nagsusunog, kumakanta at sumisigaw para mapanatiling gising sa lamay. Ang dahilan ng pagsasanay na ito ay maaaring may kaugnayan sa paniniwalang alisin ng mga balbal ang katawan ng patay kung walang nagbabantay. Bagamat marami man ang hindi naniniwala sa ganitong usapin at natatawa na lamang kung sumagi sa kanilang isip ang kwentong aswang, ngunit mahalaga ding tandaan na ang kwento ng mga aswang ay malalim na nakabaon sa makulay na kultura at imahinasyon ng mga Pilipino. Malaki ang epekto nito sa paghubog ng ating kultura sapagkat hanggang ngayon ay marami pa rin ang naniniwala sa mga hindi pangkaraniwang nilalang o mga multo na kahit na ito ay nagsimula sa bansa bago pa man dumating ang mga mananakop. Hanggang ngayon ay nananatili pa ring buhay at sariwa ang kanilang kwento. Ikaw, naniniwala ka ba sa kanilang pag-iral o hindi? Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.